Nakikipagkuntsabahan pa ang Speaker of the House. Yung ginagawa ng Kongreso ngayon, no, dahil dyan sa mga CPP sa loob, ay talagang binubusalan tayo dito sa SMNI. Bakit? Kasi tayo lang naman ang media so far, no? And maybe they will follow, no? That's our prayer that the other media, we never lose hope. No? We shared on our stand ground, on our shared ground. We stand on our shared ground nang gusto nating mamahayag ng libre, no? Na ang SMNI lang at this point, no, ang nagsasabi at nagsasalita tungkol sa CPP, NPA, NDF, and that is the burning issue of the day. Nakita naman natin yung kagandahan dito, Franco, Angel, no? Angel can explain later. Nakita ng taong bayan na mulat na ganito pala yung palakad ng CPP na talagang very, very manipulative at pasekreto. Na yung pinag-aaway-away ang naghaharing uri, tinatawag nila. Para tapos sila, tahimik lang sila, Franz Castro. 'Di ba? Pero ang malakas na galit dito ay kay Tambunting, yung mga humarap doon. Pero naman ni obra sila, which is not to say that they're not innocent. No? We're just saying na nasa likod nito ay ang CPP, NPA, NDF. Kaya dapat maliwanag tayo, 2025 dapat wala na yan. Pero nakita natin ngayon na delikado tayo kasi gumagalaw sila at lumakas sila dahil nga nakikipagkuntsabahan pa ang Speaker of the House na hindi niya siguro alam, no, yung lalim ng ginagawa niya, no? Maybe, I don't know. Kami ay nadetine na illegally at arbitrarily ng Kongreso. Maliwanag sa amin ni Eric na hindi lang namin ipinaglalaban ang mga sarili kundi mas mahalaga ang mahal nating Pilipinas. Maliwanag ako na kung hindi dahil, can I just use my glasses? Sorry. Maliwanag ako na hindi dahil sa mabubuti nilang puso, yung humanitarian reasons na dinadahilan nila kung kaya kami pinakawalan ng Kongreso, kundi dahil sa naging mas maliwanag pa sa sinag ng araw ng watawat ng Pilipinas na wala silang karapatang patahimikan ang press at tanggalan ang karapatan naming kasama na dito, ang karapatan na mamahayag ng malaya at ang karapatan magsalita na walang takot at busalan at ang kalayaan namin na hindi kami madetine. At yun ay dahil sa nagkakapit-bisig tayong lahat at hindi pumayag na magpalupig sa makapangyarihang mapang-api. Maraming salamat sa mga graduates ng Philippine Military Academy. Kasama na dito ang Philippine Military Academy Class 87 at ang graduates ng officers OCS at ang buong kasundaluhan na nakiisa at naglabas ng statements na kung saan ang matinding pagmamahal sa ating bayan at ang hindi nila pagtalikod sa sinumpaang pangakong pagprotekta ng ating demokrasya at sa mga inaapi ang namukadkad. Maliwanag din ako na natakot ang mga abusado at aroganteng kongresista sa pinakamataas na hukom, ang Supreme Court, na ideklara ng maliwanag na kalabisan at pang-aabuso ang sinapit namin ni Eric sa mga kamay nila. Grave abuse of powers, oppression at torment na nilabag ng walang pakundangan na mga mambabatas na ito, na mga mambabatas na ito ng Pilipinas. Nagdesisyon akong wag magsulat sa mga nang api sa akin para magmakaawang i-release ako kasi hindi ako aliping lumuluhod at dumudulog sa kanyang mga amo, kundi isang Pilipinong tumitindig ng may dangal at walang takot na ipinaglalaban tayong lahat. Ang kalayaan ay isang perlas na hindi matatawaran ang halaga. Pinakita nating lahat sa buong mundo at ang mga nagbabalak abusuhin tayo at lalong-lalo na sa sarili at sa isa't isa na malaya tayo at hindi palulupig. Maliwanag din sa akin na kasama ang Supreme Court at ang ating mga AFP, ang pinakamalakas na pwersa dito ay ang taong bayan at natakot ang mga abusado sa Kongreso. Kasama dito, no, ang CPP, NPA, NDF na nagmaniobra lahat nito, yung paggamit ng ating Kongreso bilang isang weapon para supilin tayong lahat na tayo ay ang pinakamalakas na pwersa dito ay kayo, ang taong bayan, at narinig kayo at natakot sila. So maraming salamat
na pinakita natin that we are a force to reckon with, no? Na pag tayo ay nagkapit-bisig, hindi nila tayo matatalo. So maraming salamat at kung ano man yung sakripisyo na ibinigay namin ni Eric, no, nung 7 araw na dineti na kami, you are worth every second that we were there. Nanalo tayo, Pilipinas. Congratulations to us.